dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit-liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions sa 2026 DPWH budget, ayon sa huling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang Speaker na si Isabela 6th District Representative Bogie D. Ang distrito raw ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion mula kasi sa isinumiting proposal ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos sa House proposal matapos magkaroon ng halos 2.7 billion peso insertion. Pangalawa sa listahan ang pumalit kay resigned Congressman Zaldico bilang Appropriations Committee Chair na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Sa initial proposal ng DPWH, 1.6 billion pesos lang ang allocated sa distrito ni Swansing. Pero dumoble ito sa 3.4 billion pesos pagkatapos ng House Budget Deliberation, kung saan nagkaroon siya ng tinatayang 1.77 billion peso insertion. Sumunod sa ikatlong pwesto ang kapatid ni Swansing na si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Swansing na nakatanggap ng 3.9 billion peso allocation matapos ng tinatayang 1.6 billion peso insertion. Madam Speaker, ako po ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang bidding-biddingan sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Ang isa pa niyang solusyon ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Ayon sa lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay bidding-biddingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naranasan ko ito mismo dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto at mga nananalong kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders
ay umano'y binabayaran ng humugit kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang contractor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga contractor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo at madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026. Umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Kasabay rito, umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babe Singson na ipa-rebid ang mga bidding na hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa approved budget for contract o ABC. Sa pribadong sektor, kung ano ang ABC mo, hindi ibig sabihin yan ang gagastusin mo. Kung 600 man ang ABC, kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng tamang presyo, i-rebid mo ang proyekto. Kung sariling pera mo naman ito, makikipagtawaran ka pa para makakuha ng 30% na mas mababa o 420 sa 600 pesos o kahit 10% na mas mababa pa o 540 sa 600 pesos. Kaya ang punto ko, kaya ko nais na ibahagi itong solusyon ngayong araw na ito. Nasa kapangyarihan ng Secretary ng DPWH ang mag-rebid ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa approved budget for contract o ABC. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nagvo-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa upang matiyak natin na walang pera ng taong bayan ang mawawala sa lutong bidding o bidding-biddingan sa DPWH. Maraming salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to refer the speech of Representative